Kamakailan lamang nagkaroon ng balita na isa sa dating empleyado ng National Irrigation Administration ay pinatay. Nais din nating malaman ano na ang ginagawa ng NIA tungkol dito sa usaping ito. Naman, mabalik lang tayo. Yes, go ahead. Sa napatay. So masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anomalya? Opo, gusto ko lang po idagdag. Kasi Mr. para Chair. maliwanagan po natin, dahil alam niyo po, tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo. Marami pong grupo ang humihingi ng tulong at humihingi ng hustisya. Pati po yung mga samahan ng abogado, may mga fraternity. Kaya gusto po namin liwanagin. Chairman, mabalik lang tayo. Yes, go ahead. Sa napatay. So masasabi niyo po talaga na sa inyo pong ahensya wala pong nangyaring anomalya? Opo, gusto ko lang po idagdag. Kasi Mr. para Chair. maliwanagan po natin, dahil alam niyo po, tinawag po ang atensyon namin kasi ng mga grupo. Marami pong grupo ang humihingi ng tulong at humihingi ng hustisya. Pati po yung mga samahan ng abogado, may mga fraternity. Kaya gusto po namin liwanagin. Kasi siyempre, kayo po yung naituturo eh. Hindi po kayo sabihin yung ahensya nyo. Opo. Yun nga po ang malungkot, Mr. Chair. Actually, nung mangyari po yan, sumulat kami kaagad sa PNP, sa CIDG, sa NBI, at nag-usap-usap nga po yun ng mga empleyado ng SANIA at top management. Nag-offer po tayo ng reward para po sa kung sino makapag-provide ng information, reward, nag-offer kami ng reward money. Pero kung pagdating po sa implementation ng project, Mr. Chair, is that ang masasabi ko po, iba ang sistema ng NIA. Alam po ng ating galang-galang na chairman yan. Kasi po sa NIA po, pagka magsisimula pa lang ng project, kasama na po namin yung may mga irrigators association. Sa pirmahan pa lang po ng kontrata, nandyan na sila. Meron pa po kami tinatawag na pre-construction conference na kung saan ina-explain ng NIA sa ating IAs, sa municipal agriculturist at sa municipal engineer yung scope of works. At mahigpit po ang tagbubili namin sa NIA na yung 70% ng workforce doon ay dapat IAs po. Dahil ang aming mindset kapag ka ang nagkatrabaho doon ay may sense of ownership, ay ipagmamalasakit po nila. Hindi lamang po yon, kasama rin po sila sa inspection at sa acceptance po ng project. Malabo po na magkaroon ng dahil sila po mismo ang kasama nagtatrabaho. Meron po ba kayong suspect? Well, kami again, tinignan ko nga po yung Sino po tinitingnan? Andito ba? Mr. Chair, isasubmit namin sa inyo yung kanyang post. Ang dami kasi lahat ng ahensya, lahat ng agency. Pag sinabi mong lahat, anong lahat? Senate, Congress, DPWH, DOH, lahat po may po na po si Kyle. Kaya po nalulungkot kami at kami nga po yung ituturo. Although tumutulong naman po kami at lahat naman po ng kooperasyon sa PNP at saka sa NBI binibigay naman natin para ma-resolve din po yung kaso. Base doon sa informasyon ng PNP, parang di ba, lumalabas hired assassins kasi riding in tandem ata ang pumatay sa kanya. Yung incident report sa Cagayan de Oro. So, well, kung ganun nga, di ibig sabihin merong nasa likod na talagang tiniyak na yun. May nagbayad para gawin ito. In other words, meron talaga siyang kabangga. No? Kaya nga yun ang tinatanong natin. At isa sa mga news reports, yun na nga, corruption sa NIA ang posibleng anggulo. No? Kaya nga nais nating ma-clarify ito. Mr. Chair, gusto ko pong ulitin, na yung kanyang tinutukoy ng mga projects ay projects ng previous administration. Sila ang nagpundo, sila ang nagpabid, natapos nga sa previous administration, kaya nga, bakit naman kami masasaktan? Kami naman po ay nag-imbestiga. Napatay sa administrasyon mo eh. Huwag mo na ituro yung dating administrasyon. Lumang tugtugin na yan. What we mean, sir, is that sino ba yung taga Mindanao na mo dito? Region 10. Region diba? 10.
What is your name, sir? Hello po, Mr. Chair. Larry Pranada po. Sir, ano ba ang balita dyan? Wala ka bang naaamoy dun? Sa ngayon po, under investigation po. First na nag-imbestiga sa amin. Pero kilala mo siya, di ba? Sigurado. Yes po, sir. Anong pagkakakilala mo naman kay Sir? Siya po ang aming Investigator, parang ganun, di ba? legal researcher po. O researcher. So, Yes. magaling mag-research yun. Di ba, Sir? Researcher, pabihira naman. Researcher nga eh. Pero under po siya sa legal team po namin. Oh, pero researcher. Yes po. Hindi siya abogado, researcher. Yes po. Hindi po siya abogado. Mm. Low graduate. Sir. Law graduate. Okay, Yes. go ahead. Mr. Chair, Mr. Chair, ito po yung post niya. Ito, hindi ho niya ito. Lahat Pwede po yan- i-turn over sa amin yan para at least on Hindi po niya yan eh. record. Lahat po ng... ito, opo, boss. Yan ang sinasabi po namin. Hindi naman kami ang talagang ano po. So, kilala mo siya, Sir? Yes May po, mga sir. kaaway ba siya talaga? May mga kaaway ba siya? Hindi ko po masabi po yun, sir. Pero, magkaibigan ba kayo? Oo, lahat naman ng mga empleyado sa Region 10, kaibigan ko po. O, wala po ba siyang nakukwento sa inyo? Na Sa may akin, kaaway siya, meron siyang kabunggo. Wala naman po. Kamusta po yung estado ng kanyang buhay? Maayos po ba? After sa, kasi nag-start siya na as employee sa NIA November 23, 2022. Then, nag-end siya ng June 30, 2025 kasi nag-convey siya to sa amin, sa Region 10 Management that he not to renew his casual appointment po. Bakit daw po ayaw niya mag-renew? Hindi ko na po alam. Sarili na po niya yun po. Sige po, mag-usap na lang po kami ni Engineer mamaya. Opo, pero kayo po, wala po kayong alam na naging kaaway niya doon sa inyo, sa lugar na Wala yun, po. Wala po. sa Cagayan de Oro. Opo, kaibigan ko po siya. Opo, siya po, wala po siya naikwento sa inyong kaaway niya o tumakot sa kanya, gano'n. Wala po. Wala pa akong narinig po. Nakapagbigay na po kayo ng statement din sa polis. Wala pa ba? Baka bukas po. Opo, yung... Pero yung sa CIDG, nandun na. Last Monday, nakapagbigay na po kami. Opo, tulungan na lang po niyo yung investigasyon kasi napakadami pong mga talagang humihingi po ng tulong sa amin para matulungan na mabigyan ng hustisya. Opo, Mr. Chairman. Opo, maraming salamat po. Salamat po, Chairman. Maraming salamat, Senator Padilla. Sige, isasubmit nito sa amin, ano? Para lang mayroon. Oo. So ito iba-ibang post tungkol sa iba-ibang ahensya, pati ang Senado, pati ang DPWH, Office of the President. Okay. Yes. Chairman, just to, itong binabasa ko yung post niya. Apparently, he was referring to a ghost project. Parang ito, sabi niya, to make matters worse, a report was made declaring the canals fully completed. The regional director, sino ba yung regional, kayo ba? The regional director signed the report despite knowing that no ocular inspection was ever conducted. A memorandum from the central office clearly directs field inspection. To prove issues, the IA president conducted a field investigation and revealed that the project is incomplete and substandard. So, kayo ba ho ang regional director during this time? Mr. Chair, yes po. So, mayroong allegation of substandard or incomplete or even ghost projects? Wala po. Kanina po, napakita na po sa... Napakita po kanina, Mr. Merong Chair. pinakita kanina. Pwede yung pakita ulit. And before we also would like to place on record and acknowledge the presence of former Majority Leader Senator Joel Villanueva. So, pwede ipakita ulit yung in-upload at yung
kailan pala yung sinasabing kalamidad? Kasi nagkaroon daw ng kalamidad, tinamaan yung proyekto, kaya it needed rehabilitation. It needed repair. Di ba? Tama? Opo. Kailan yung bagyo ba yun? Ano ba yun? Nung nasira. So ano lang, monsoon rains, Heavy gano'n. rains po na Heavy rains matagal lang. matapos, kaya nag-slide po yung bank ng kanal. Tapos gaano katagal mula nung nasira at na-repair? Mabilis ba? Ayan, no? Again, Senator Win, according to their report, they actually reported this. On the left was the uploaded photos of the victim, claiming, yun na nga, na hindi natapos yung proyekto. So 3 days after his death, nagkaroon sila ng composite team of different regions, pinuntahan yung actual na lugar, at yung proyekto, teka. At hindi yan, yung kanina, yung nauna, yan. So he posted this online, yung victim, and then based on the report submitted sa atin ng NIA, this is the actual photo, October 13, 2025. So they encircled yung area, yung yung puno, etc. So yan yon. Next slide, please. Ayon. On the left was the posted photo claiming sira. October 13 on the right, same photo, same area, same angle. Ayun, yung tower and yung puno. Pero ayan yung proyekto. Ang sinasabi ni Engineer Layasan, who was the one who did the ocular, she is saying na maaring yung mga photos ay nung nagkaroon ng danyos dahil sa rains, diba? Heavy rains noong 2023. Pero na-repair na siya, kaya ito yung actual. Next photo please. Meron pa isa. Ayan. Ano, tapos na yan. Hindi pa ba? Hindi, tapos na yan. Tapos na rin yan. Ayan. O yan din yun. Meron pa. Yan. So ito yung pinost nung biktima. Pero yung actual, based on October 13 photos, functional siya. Ayan. Tama? And then they also showed a video of one of the Irrigators Association members. Kailan kinuha yun? Video na yun? October 13. So, yun. Mas maganda siguro since meron namatay is maimbestigahan ng police, ng PNP, so that meron na bang investigation? Meron na po, Mr. Chair. In fact, gaya na nasabi ko kanina, nag-usap-usap din ng mga empleyados po ng NIA at nag-raise po kami ng reward money po para sa makakapagbigay ng information para humasolve yung kaso ni Ken. We'll coordinate na lang with the PNP. Well, andito kanina yung PNP, no? But we'll coordinate na lang and get an independent report. Kasi ang allegation is against NIA, eh. Diba? So, of course, inimbestigahan nyo, but the allegations against you. So, pag inimbestigahan nyo sarili nyo, medyo may question mark doon. So, we'll rather get it from an independent body who will investigate it. Tama po yun, Mr. Chair. In fact, ang amin lang naman is yung project ang aming pinakita, and of course yung investigation sa pagkamatay niya, of course sa PNP and CIDG and NBI actually po. At ang sinasabi po nga namin kanina, Mr. Chair, binigay namin yung mga post niya dyan sa lahat po yan ay kung makikita nyo, hindi lang po naman niya ang kanyang binabanatan po.